Kamusta na po mga kabayan? Ako po si Henry Maga Diaz para po sa Patrol Abroad. Paglalahad po ng mga issue, mga kwento at mga reports tungkol po sa mga bagay-bagay dito po sa Canada o maging sa ibang bahagi ng mundo na nakaka-apekto po sa kabuhayan ng ating mga kabayan dito man sa Canada o sa ibang bahagi ng mundo. Unahin po natin ang tungkol sa issue ng tariff war, kung saan nagsimula po ito nang bigla na lamang patawan ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang Canada ng dagdag na buwis sa mga produkto nito na pinapadala po sa Amerika. Ang laking epekto po nito sa ekonomiya ng Canada at maging lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Canada. Narito po ang report ni Weng Papasin. Even if spoken in jest, Trump's rantings and mockery of Canada are rude, downright annoying. Nagmeet siya ng solidong pagkakaisa ngayon ng mga Canadian ang walang humpay na pagpaparinig ni US President Donald Trump na gusto niyang gawing 51st state ang Canada. Ayon kay Trump, pahihinain niya ang ekonomiya ng Canada sa pamamagitan ng pagpapataw ng mataas na tariff o buwis sa mga ibinebentang produkto ng Canada sa US. Bagamat ilang beses nang ipinaliwanag ng Canada na ang mga Amerikano rin ang tatamaan ng buwis dahil sa ipapatong lang ito ng mga negosyante sa mga produkto nila, determinado pa rin si Trump na ituloy ang tariffs. Kaya naman pinalalakas ngayon ng bagong Canadian Prime Minister na si Mark Carney ang relasyon ng Canada sa Europe at iba pang bansa, di lamang bilang trading partner kundi bilang kaalyansa laban sa banta ng US. Todo suporta rin ang majority ng mga Canadians sa Team Canada, kasama pati ang iba't ibang lahi ng mga immigrants sa bansa. Canada gave us so much. It's time to give back. Lahat ng mga mamamayan, Filipino, Vietnamese, Japanese, all the immigrants that are here, we should be together and united for Canada. We want to unite all the other organizations, especially the visible minority, because we have to unite it to stand strong against the bullier. And I'm hoping that we, Canadians, Filipinos, anybody in the world will stand for democracy and sovereignty. Naaalarma rin sa mga banta ni Trump ang ilang Canadian lawmakers. He's trying to rewrite reality. He's spreading fake news every single day. And so we, in the broader global community, need to stand for the rule of law. We need to fight for democracy. But I think we also need to stand on guard as Canadians protecting our sovereignty. We know that they're interested in critical minerals, the Arctic, water, all of these things. We should be concerned. Samantala, nababahala rin ng ilang mga Filipino community leaders sa pag-aresto at pagpapadeport ng US sa mga tinatawag na illegal immigrant. Ayon kay Julie Gesta, hindi makatao ang mga pag-arestong ito at kung nangyari anya ito sa US ay pwede rin itong mangyari sa Canada. Yun talaga ay kinakatakot lahat yun ng mga nandito sa Canada dahil meron tayong 1.7 million undocumented. Sinegundahan rin ito ng Filipino-Canadian na konsehal na si Maita Santiago. Ayon kay Santiago, hindi dapat ituring na kriminal ang mga undocumented sa US. Una, walang illegal no human being. Maari halimbawa, wala silang yung tamang papel or whatever. But that's like just, it's like administrative, di ba? Like hindi siya dahilan na ituring mo isang kriminal or ang parang hindi tao. Hindi pa rin tiyak kung paano magtatapos ang tariff war sa pagitan ng US at Canada at kung maibabalik pa ang nagkalamat ng relasyon sa pagitan ng dalawang alay. Mula sa Vancouver, ito si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. Ang resulta po naman nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga Canadians laban po sa mga, sabihin natin mga produkto na galing sa Amerika patungo naman po dito sa Canada. Binoboykot po nila yung mga produkto galing sa Amerika bilang ganti po at bilang ekspresyon na rin o pahayag ng pagkakainis nila sa naging desisyon
ni Pangulong Donald Trump na patawan ng buwis yung mga produkto na nanggagaling dito sa Canada. Narito naman po ang report ni Cecil Doctor. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga Canadians na bumibiyahe patungong Amerika matapos ang sunod-sunod na retorika ni US President Donald Trump laban sa Canada. Itinuturing na top source ng mga international tourists ng Estados Unidos ang Canada. Batay sa poll na isinagawa ng Canadian market researcher Ledger, may 36% ng Canadians na nagplanong bumiyahe sa Amerika ang nagkansela na. Ayon naman sa OAG Aviation Worldwide, kumpara sa taong 2024, bumabagsak ng 70% ang passenger bookings ng Canada para sa US routes. Nauna rito, hinimok ni dating Prime Minister Justin Trudeau ang mga Canadians na tangkilikin ang sariling atin. And now is also the time to choose Canada. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. Pangunahing destinasyon ng mga Canadians ang Florida, California, Nevada, New York at Texas. Ngunit maaaring makakita ng pagbagsak ng revenue sa retail at hospitality dahil na rin sa bumababang industriya ng turismo sa mga nasabing lugar. Mula sa Vancouver, ito si Cecil Doctor, ang inyong patrol abroad. Dahil nga po sa tinatawag na tariff war, malaki po ang nagiging epekto nito sa ekonomiya dito po sa Canada at natural apektado po ang kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Lalong-lalo na po yung mga bago pa lamang na naninirahan at nagbabaka sakali at nagnanais na permanenteng manirahan na po sa bansang ito. Marami po silang pinagdadaanan, pakinggan po natin ang kanilang kwento. Isang taon pa lamang si Emmanuel Salamat dito sa Canada. Engineer siya at may sariling construction company sa Pilipinas. Pero iniwan niya lahat ito para manirahan dito sa Canada. Dito, nagsisimula siya bilang ordinaryong empleyado samantalang ang kanyang asawa ay nag-aaral bilang international student. One time, pinagtapon akong basura. Kapag basura siya sa waste nila. Para ito, hindi mo trabaho sa Pilipinas. Hindi pa ako doon. Pagdating mo ito, may pinakabala yung time. Ano bang pinasok doon? Sabi ko, bahala na, basta talaga pa sa akin. Hindi. Hindi sinagyan. Ang problema, naghihigpit ang immigration rules. Hindi pa rin sila nakakasiguro kung magbibigyan sila ng permanent residency o hindi na lamang hindi malakas. Mabibigyan ba akong PR? Magbibigyan mo na yung trabaho? Yan yung ngayon, yan yung pinaka-worry na. Kasi nagsisimula kami as student. So kailangan makapag-graduate ng wife ko as a student. Makakapasyon na tinatawag na PWP. So last time lang parang nakakita ko ng balitaan ko. Nagigpit na rin sila sa parang PWP. Postgraduate permit. Naglilimit na rin sila ng mga bibigyan. Dapat in-line din sa tinapos niya. Anong choice natin? Gusto ba natin maging successful? Si Beverly, 10 taon na sa Canada. Dating nurse sa Pilipinas, nakarating dito bilang caregiver. Pero hindi trinato ng tama ng kanyang amo. Nakamag-anak pa niya. Parang araw-araw, parang in-expect ko na lang po, expect the worst. Expect the worst. Kasi I don't know, minsan napapagalitan, minsan sasabihan kang stupid, minsan joke lang, tawag sa akin ng employer ko slave. Tapos sasabihin ng inaalagaan ko, oh, let's go to ganitong house, they have a slave. Slave. Opo. So, yun, sinasakyan ko na lang po. Pero deep inside, sobrang sakit. Nang makakuha na ng inaasam na permanent residency o PR,
Nag-aral ulit si Beverly para maging nurse na matagal na niyang pangarap. Pero naloko naman It's all ng worth it. kapwa Pinoy. Dahil yung experience ko ay 10 years, so kailangan ng CRNA ng 250 hours. Experience within 5 years. Opo. So, sabit po ako. So, hindi ako makaka-renew kasi yung experience ko is 10 years ago. So, ngayon po, it's either, sabi ng CRNA, magkaroon kami ng 250 hours, it's either volunteer or mag-work as a research, any nurse-related na job. So, kami naman, desperate, magka-renew last September. So, sabi namin, okay, siya naman nag-offer. So, and we need hours. So, tinake namin yung opportunity. Na mag-work kayo sa clinic? Sa ano po, hindi po sa clinic mismo. So, gagawa lang po kami ng mga papers, mga policies po. Okay. Sa clinic. Kasi bubuksan pa lang po yung clinic. So, kailangan nila ng mga policies. Okay. So, kami po yung gumawa. Yun. So, after we do everything, kahit sa mga trainings, ako na din po gumagawa ng mga certificates. Tapos, ayun. License to? License po to. Tapos, ayun, one time, nagko-communicate kami, hindi na kami nire-reply. Sa kabila nito, pinagpapatuloy pa rin ni Beverly ang kanyang pag-aaral para maging nurse. Ayon kay Geraldine, na immigration consultant dito sa Canada, matitindi ang hamon na kinakaharap ng mga baguhan dito. Diba? So marami po tayong nakikilala or kilala ng mga doktor, mga engineers, na nakapagtapos po ng masteral, nakapagtapos ng PhD back in their home country, pero pagdating po dito, nagtatrabaho po dun sa mga tinatawag natin na survival jobs. Pero hindi naman po masama yun. Kasi sabi ko nga, dapat pagpunta pa lang ng Canada, i-condition na yung isip. Mentally, emotionally, dapat po open tayo sa mga ganong circumstances. That is normal sa nagsisimula sa Canada. But don't forget kung ano po yung target job nyo. Lagi kong sinasabi, don't settle for less. Pero para kay Engineer Emmanuel at Beverly, kakayanin nila ang lahat. Matupad lamang ang Canadian dream. At para po sa mga dagdag na kwento, sa kabuuan ng kwento po ng struggle ng ating mga bago pa lamang, masasabi nating bago pa lamang salitang mga kabayan natin dito sa Canada, at ang kanilang pagtsatsaga at pagsusumika para makamit ang tinatawag na Canadian Dream, sundan nyo po ito sa Henry Omaga Diaz Vlog. At yan po ang ating unang edisyon ng Patrol Abroad. Huwag pong kalimutan, like and subscribe. Hanggang sa muli po,